So ito yung ating Motorstar Cafe 150, no, for the longest time, no, na nakatago siya, and i-restore natin dahil hindi siya kondisyon. And as far as everyone knows, no, may-ari na nito ngayon yung utol ko, yung bunso, si Juno. So nandito lang sa atin ngayon para i-condition talaga, kasi wala na siya sa condition eh. So kung cold start natin, kaya problema ko, oh. So even yung wala sa tono, karburador, oh. Tapos pakita ko rin sa inyo yung mga bawat pyesa kung ano na estado niya, kasi may mga nagtatanong kalawangin ba yung ating Motorstar Cafe 150. So dito sa ating panel makikita nyo all goods pa naman, no? Hindi naman kasi siya nabababad sa ulan. Dito yung mga wiring medyo nabago kasi may nakialam sa motor, hindi na ibalik ng tama. So mali ito, kailangan ilagay sa loob. Dapat dito daan yan eh. Yan. So sa harap, itong bag aftermarket lang to, wala talaga nito. Saka itong headlight grill, so accessories lang yan na nilagay natin. Hindi rin stock tong side mirror, no, so pinalitan lang natin din. So yung gulong, nakakatawa pero wala pang palitan to. Mula nung binili natin, stock pa rin siya. Saka yung sa rims niya, ayan, medyo mapapansin nyo may mga kalawang na, no. Pero kung i-consider mo yung edad ng motor, no, for 5 years, very presentable pa rin naman. Ayan, so yan yung harapan ng motor natin. Ito sa kabila, tignan natin yung okay pa naman. So far okay pa rin. Yan lang talaga problema natin sa mags niya, no, medyo bumubuka na yung paint, tapos pinasok na ng kalawang. Well, basically this is because kung nabasa siya tapos hindi mo napunasan, na stock mo, yan talaga mangyayari. So balik tayo, medyo nawala na yung sumisigaw. So yung tangke niya, no, bakal to, solid 15 liters yan, no. So far wala pa namang mga tama major, no, makinis pa rin. Ito original na sticker from Motorstar na binili natin. So sa tangke kailangan lang ng konting linis, pero technically okay pa rin. May mga ibang naka Motorstar Cafe na nagre-report na pinapasok ng tubig, pero itong unit natin never naman niya na-experience yun. So upuan natin stock seat pa rin, parang medyo camelback, no. Tapos ito yung sa makina natin. So ito na yung itsura ng makina after 5 years. So kung mapapansin nyo, may mga kinalawang na, no. Tapos nag-chip na yung paint. Ayan, so may mga chip na siya ng paint. Ito dito mga paint issues na to, no. So hindi ko lang alam kung pwede nating ipa-schedule na paano ipa-repaint to para maganda tignan. Ayan. So technically dito yan lang naman nagiging problema, no, mga chirping sa paint niya. So dito kita nyo yan din. Nagsimula to nung gumamit kasi tayo ng pressurized water na pang bike wash, no. So doon nagsimula yan. Pero kung hindi naman na yung pintura na pressure doon sa lakas ng impact, hindi magkakaganyan yan. So lahat yan all stock tayo sa makina, wala tayong pinalitan. Itong thermal wrap, sabi nila pagka gumamit ka nito mabilis masisira yung tambucho mo. So for 5 years okay naman siya, walang palitan. Although dapat yan kasi ideally every year papalitan mo eh. So stock pa rin yung ating busina. So ayan, dito alam mo may mali din eh, masyadong banat yung kable. So check natin kung saan dapat ayusin to. Medyo toyo yung gumawa nitong motor natin, kung sino man yun, mali siya. Tapos punta tayo dito sa may bandang likod, no. So yung fairing nya stock pa rin, default sticker. So kadena stock pa yan. Ito mga kinakalawang na, although
expect mo na yan kasi sa edad ng motor. So ito mukhang in-adjust din, no? So yung pinag-adjustan kinalawang. So later lahat ng mga parts na may mga kalawang, no, lalagyan natin ng anti-rust para maayos. Gulong natin still stuck pa yan nung binili natin. Ito na yung tire na nakalagay, and kapareho no sa harapan. Ayan, makikita nyo medyo kinakalawang na yung mga rims. Tapos ito napansin ko na bali na, siguro nasanggi ito nung nasa parking, no, sa kabilang parking. So sa likod wala pa rin tayong plaka after 5 years. Tambucho all stock. Yung bullet pipe ng Motorstar pa rin. What else ito? Medyo kailangan lagyan natin ito ng anti-kalawang para maagapan. So ito mga parts na to. Tapos dito mas visible yung mga kinakalawang na parts. Ayan, no? So very important kasi sa mga ganitong motor na pag nabasa, mapunasan, matuyo ng mabuti. Otherwise ganito ang sasapitin niya. So yan ang iiwasan natin. So makina dito sa may right side. Ayan siya. Yung carburetor natin all stock, pero pinag-iisipan natin palitan baka sakali mag-improve yung kanyang problema sa ngayon. Check din natin yung sa spark plug. Ito yung sa clutch cable. So may kalawang na rin yung mga nuts and bolts, no? Tapos yung pinakamakina niya, ayan, may mga chirp na rin. So other than the chirps, no, yung mga kalakalawang, so far so good pa naman yung motor natin. Need lang talagang i-condition yung makina kasi nga na-stuck ng matagal. Yung battery medyo humina pero nagamit natin ng ilang araw, so kahit pa paano nag-improve na. One click na ulit yung start, pero dahil nga hindi condition dito na itong carburetor o kung ano man dapat i-adjust dito, kailangan natin pa-check siguro sa Motorstar mismo kasi sila mas nakakaalam. So start natin ulit para makita nyo yung ating So dati kahit ilang buwan mo tong hindi i-start kasi walang problema sa ano, hindi siya namamatayan. Pero na-stuck ng matagal, sinubukang galawin yung tono, ayan, kusang namamatay pagka ano, mainit or hindi, yan ang sitwasyon niya. Pag sinubukan mo namang itaas yung gas and air mixture, lalong mararamdaman na may mali talaga. So ang next natin gagawin habang di pa natin nadadala sa Motorstar is sprayan natin ng anti-rust yung mga kinakalawang na parte. Rust removing lubricant ang gagamitin natin. So dito maliwanag naman yung instruction, no? Mababasa natin mabuti. Kaso naka Chinese. So sa madaling sabi, i-spray lang natin doon sa mga parts na may kalawang. So ayan, spray lang natin. Sa dami ng kinakalawang, halos paliliguan natin yung buong motor. Okay, so yung mga parts na yan medyo okay na. Dito tayo, siguraduhin lang natin lahat matamaan natin ng tama.
So far okay na dito. Wala naman tayo dapat barilin, wala naman tayong dapat barilin na mapapasama yung motor pagka nagamitan natin ito. So yeah, dito sa harap ito usually yung mga hindi naman technical tong ginagawa natin. So ito. Ayan. So far kung okay naman, sprayan na natin lahat ng dapat sprayan. And yan, sa mga nagtatanong nasaan yung ating Motorstar Cafe 150, ito na po siya ngayon. So may mga kailangang ayusin para maging back to ano siya, tamang kondisyon. So marami pa rin nagtatanong sa akin hanggang ngayon, no, kung okay ba tong Motorstar Cafe 150. And masasabi ko lang, sobrang sulit siya, lalo kung mahilig ka sa mga classic na motor. So again, ano, dun sa mga gusto marinig yung tunog ng Motorstar Cafe 150, no. So pagpasensya nyo na hindi siya kondisyon, kaya kaya namamatay. So ayan, ito. So dahil nga kailangan natin kondisyon, namamatay na siya. Ano ba yan? Isa pa. Ayan yung ating Motorstar Cafe 150. And sa next video natin ipapakita natin once na nagawa na yung mga dapat igawa, na kondisyon na siya, and ready na ulit para sa pangmalakasang ride. So again, ano, Motorstar Cafe 150, sa mga interesado bumili, hanap lang kayo, marami stock na available, and may version 2 na.